At para naman sa ating mga balita, mga submarine ng China, aatake nga ba sa Pilipinas? At mga turistang taga-Israel, delikado nang magpunta sa ibang mga bansa. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Patuloy ang investigasyon ngayon ng Philippine Navy hinggil sa pinagmulan at ano ang layunin ng isang underwater drone ng China na natuklasan sa dagat ng San Pascual sa Masbate noong Lunes. Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, pinuno ng Armed Forces of the Philippine Public Affairs Office, na i-turn over na ang remotely operated submersible drone sa militar para sa investigasyon. Sinasabing natagpuan ang isang torpedo-shaped na drone malapit sa baybayin ng Barangay Iniwaran, bayan ng San Pascual, lalawigan ng Masbate. Nadiskubre ito ng tatlong mangingisda noong Lunes ng umaga, 9 kilometro ang layo mula sa dalampasigan. Ang drone na may markang HY-119 ay may sukat na halos 2 metro ang haba at may kasamang palikpik, antena, visual lens at camera. Ayon kay Brigadier General Andre Dizon, direktor ng PNP sa Bicol Region, ang HY-119 ay tumutukoy umano sa isang underwater navigation at communication system na galing China. Batay yan sa pagsasaliksik sa internet. Ang pagkakatuklas ng drone na ito ay nakatawag ng pansin lalo na sa Philippine Navy. Bagaman walang nakakapinsalang armas ang naturang drone, nagdulot ito ng pangamba dahil sa posibleng gamit nito sa intelligence, surveillance, target acquisition at reconnaissance operation. Ayon kay General Dizon, mayroon itong antena at mata na ginagamit para makita ang nasa paligid. Ayon sa kanya, ginagamit daw talaga ang ganitong device para sa pagmomonitor at reconnaissance. Naganap ang insidenteng ito sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa sigalot ng West Philippine Sea. Ayon sa isang miyembro ng intelligence community na tumangging pangalanan, mayroon ding ganitong uri ng device na natuklasan kasama ng isang Chinese buoy sa karatig dagat ng Catanduanes. Maging sila ay nagsabi na ginagamit ang ganitong device para sa surveillance at reconnaissance at hindi umano ito kasama sa mga kagamitan ng AFP. Sumang-ayon din dito si Ray Powell, director ng Sealight at retiradong opisyal ng US Air Force, na nagsabi na posibleng ginagamit ang drone para sa seabed mapping bilang paghahanda sa pagde-deploy ng mga submarino. Dagdag pa ni Powell, kung totoo nga na ito ay isang Chinese drone, nagpapahiwatig ito ng mataas na antas ng pagnanasa ng China sa panloob na karagatang sakop ng Pilipinas. Maaari anya na may balak ang China na mag-deploy ng mga submarine sa maritime territory ng Pilipinas bilang opsyon kung sakali na magkagulo ang Pilipinas at ang China. Ano man ang dahilan ayon kay Powell, dapat lamang na magkaroon ng mataas na awareness ang hukbong dagat ng Pilipinas sa mga nangyayari sa loob mismo ng kanyang mga karagatan. Binigyang diin naman ng security expert na si Dr. Chester Cabalza ang strategic location ng probinsya ng Masbate na matatagpuan sa pagitan ng Luzon at Visayas, malapit sa mga mahalagang lugar tulad ng West Philippine Sea at Benham Rice. Ayon kay Cabalza, ang presensya ng mga drone sa ilalim ng karagatan ng Masbate ay nagpapahiwatig na posibleng makapasok nga ang China sa ating panloob na karagatan at maaaring makompromiso ang ating soberanya at territorial integrity sa gitna mismo ng ating bansa. Bukod dito, ang yamang dagat ng Masbate at mga mineral nito ay naging dahilan upang ito'y maging estratehikong lokasyon ayon kay Cabalza. Samantala, sinabi naman ng PRO5 na ang pagkaka-recover ng underwater drone ay may mahalagang implikasyon.
dahil nagpapahiwatig ito ng isang advanced underwater technology at naval capabilities ng gumawa nito. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng drone at ang posibleng epekto nito sa pambansang seguridad at mga operasyon ng Pilipinas sa karagatan. Dahil dito, inatasan na ng PRO5 ang mga local units ng PNP na makipag-ugnayan sa mga mangingisda at sa komunidad sa baybayin upang iulat ang anumang makikitang kahalintulad na bagay at pinapaalalahanan sila na huwag hahawakan o galawin ang mga ito. Pinuri naman ni Colonel Trinidad ang pagtutulungan ng mga lokal na mangingisda at maritime stakeholder sa pagkakarecover ng drone. Dagdag pa niya, lubos na nakatuon ang AFP sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng ating maritime domain at lahat ng kinakailangang resources ay inihanda na upang tugunan ang ganitong mga insidente. Samantala, sinabi naman ni Deo Florence Onda, isang microbial oceanographer at associate professor sa University of the Philippines Diliman Maritime Science Institute, na mahirap matukoy kung ginamit ang naturang drone para sa military surveillance o pananaliksik hanggat hindi natutukoy ang uri ng datos na nakolekta nito. Ganito din daw kasi ang teknolohiyang ginagamit para naman sa mga ocean scientific research at surveillance, ayon kay Onda. Sa mga nakaraang taon, ilang Chinese research vessels ang namataan sa silangang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang mga karagatan malapit sa dating Benham Rice na sagana sa likas na yaman. Noong Abril 2024, isang barkong pananaliksik na may watawat ng China ang nakita malapit sa hilagang silangan ng Viga, Catanduanes. Noong Oktubre naman ng parehong taon, 2 Chinese fishing boats ang namataan sa baybayin ng Bayan ng Kasiguran, Aurora. Patuloy rin ang pagdagsa ng mga barko ng China sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, mga katubigang saklaw ng 370 km exclusive economic zone ng Pilipinas. Nanawagan naman si Senator Francis Tolentino ng isang masusing investigasyon hinggil sa insidenteng ito. Naniniwala ang senador na ang nasabing drone ay ginagamit for scientific research at hindi for military purposes. Pero hihilingin pa rin daw niya sa Senado na magkaroon ng isang hiwalay na Senate investigation upang malaman kung pinapayagan ba ang ganitong mga aktibidad sa loob ng bansa. At sa report din ng Navy ay yung kulay nito na dilaw ay nag-indicate na ito po ay ginagamit sa isang scientific research na visible sa taas. So yung nakita po sa Masbate na submarine drone ay iniimbestigahan po ngayon. At magpa-file po ako ng resolution sa Lunes para magkaroon po ng investigasyon ng Senado patungkol dito. Bagaman gumagawa na ng investigasyon ang militar, hindi naman nababahala ang AFP sa nasabing drone. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, posibleng ito ay ginagamit lamang sa research o ginagamit sa pag-track ng mga isda. Ayon kay Trinidad, ang mga matitingkad na kulay tulad ng dilaw, pula at orange ay kalimitang ginagamit sa mga scientific research at fishing activities tulad ng tracking sa malalaking grupo ng mga isda. Hindi daw ito dapat ikabahala. Sa ibang balita, listahan ng mga delikadong bansa para sa mga turistang Israeli muling nadagdagan. Naglabas ngayon ng travel warnings ang ilang mga bansa para sa mga Israeli na mapapatunayang may background sa military service o nakatapos ng reserve duty sa kasalukuyang digmaan na nagaganap sa Middle East. Ang travel warning ay inilabas kasunod ng desisyon ng Brazilian Federal Court na imbestigahan ang isang bakasyonistang sundalo ng Israel na nagbabakasyon ngayon sa Brazil. Ang imbestigasyong ito ay tututok sa mga di umano ay mga war crimes daw ng mga sundalong Israeli na nagaganap sa digmaan sa Gaza. Kabilang din sa mga bansang naglabas ng travel warnings ay ang mga bansang Colombia, Peru, Bolivia, Chile, Ireland at ilang mga bansa sa European Union na may mataas na anti-Israeli sentiments. Sa makatwid, sino mang Israeli na may military background ay posibleng maharap sa mga kaso sa oras na umapak sila sa mga bansang ito.
Dahil dito, tanong ngayon ng marami, anong bansa pa kaya ang ligtas na puntahan ng mga Israeli lalo na ng mga may background sa military o nagkaroon man lang ng bahagi sa kasalukuyang kaguluhan na nagaganap sa kanilang rehiyon? Matatandaan na noong July 17, 1998, nilagdaan ng halos 125 bansa sa mundo ang tinatawag na Rome Statute, isang kasunduan kung saan magtutulungan umano ang mga bansang kasapi na litisin at papanagutin ang sino mang mapapatunayang may kinalaman sa mga kaso ng genocide o malawakang paglabag sa karapatang pantao. Otomatikong magiging miyembro ng International Criminal Court or ICC ang mga signatory sa kasunduang ito. Ibig sabihin, kung ang isang sundalong Israeli ay sinampahan ng reklamong paglabag sa karapatang pantao sa isang bansa na miyembro ng ICC at signatory ng Rome Statute, malaki ang posibilidad na ganun din ang mangyari sa kanya kapag napunta siya sa iba pang bansa na signatory din ng kasunduang ito. Ito ang dahilan kung bakit naglabas ng travel warnings ang nasabing mga bansa laban sa mga turistang Israeli na may military background o naging bahagi ng digmaan ng Israel at Gaza. Nagkataon naman na popular na destinasyon ng mga turistang Israeli ang 28 bansa sa Latin America na pawang lahat ay signatory sa Rome Statute. Napakaraming mga Israeli ang nagpupunta sa mga bansang ito taong-taon, bagaman walang formal na relasyon ang bansang Israel sa mga nasabing bansa. Gayunman, dahil sa pangyayaring ito, itinuturing na ngayon na malaking panganib sa usaping legal ang posibleng kakaharapin ng sinumang sundalong Israeli na mapapadpad sa mga bansang ito. Sa kabilang banda, ang mga bansang tulad ng Argentina, Costa Rica at Mexico, bagamat man mga signatory ng Rome Statute, ay itinuturing pa rin na ligtas para sa mga turistang Israeli, lalo na ang bansang Argentina na nasa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Javier Milagrosa, isang kilalang taga-suporta ng bansang Israel. Ang US pa rin ang itinuturing na pinakaligtas na destinasyon para sa mga turistang Israeli sa buong mundo dahil hindi ito kasapi ng International Criminal Court or ICC. Samantalang ang Canada, bagaman isang signatory sa Rome Statute at kinikilala ang otoridad ng ICC, ay hindi rin nagpapakita ng indikasyon na maghahain ng legal na aksyon laban sa mga bumibisitang Israeli. Lahat ng 27 miyembro ng European Union ay signatory din sa Rome Statute. Gayunman, karaniwang mapanganib lamang para sa mga turistang Israeli ang mga bansang may matinding anti-Israeli sentiments gaya ng Ireland. Masyadong mapanganib para sa mga Israeli ang magtungo sa bansang Ireland ngayon, lalo na nang magdesisyon ang Israeli government na ipasara ang embahada nito sa lungsod ng Dublin sa Ireland. Isang hakbang na itinuturing na pinakasukdulan ng nasisirang relasyon ng Israel at Ireland. Dahil dito, pinapayuhan ang mga Israeli na may background sa militar na iwasan ang pagpunta sa Ireland. Ang mga bansang tulad ng Czech Republic, Hungary, France, Italy at Germany, bagamat mga signatory din ng Rome Statute, ay itinuturing na ligtas pa rin para sa mga Israeli. Gayon din ang karamihan ng mga bansa sa silangang Europa. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.